Mga kabosses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video mga kabosses, ito pag-uusapan natin mga kabosses dahil raw po ito pong si Ombudsman Samuel Martires, target po mga kabosses na napalitan ni Boyeng Rimulya mga kabosses. Basahin po natin ito pong balita mula po sa Abante.com, sa tnt.abante.com mga kabosses, sa pong artikulo. Lumabas po ito, sumabog po itong balita na ito mga kabosses kasi nga po mismong si Boyeng Rimulya, mas confident po siya mga kabosses sa ito pong kwalifikasyon niya na siya raw po ay kwalipikado mga kabosses at marami daw maitutulong kung sakali po ay siya ay magiging ombudsman ng Pilipinas mga kabosses. So target niyang papalitan si Martires, mga kabosses. Ayon po dito sa ulat, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nitong Lunes na maghahain siya ng kanyang aplikasyon sa Judicial and Bar Council sa JBC mga kabosses para sa posisyon ng pagiging ombudsman. Ayon po sa kanya, mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday daw. So this week po mga kabosses, mag-a-apply si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa pagiging ombudsman mga kabosses. Kasi ayon po sa kanya, I think I have a lot to offer there. Hirit po yan ni Rimulya mga kabosses. Matatandaan ang termino ni Ombudsman Samuel Martires po ay magtatapos na sa Hulyo 27. Kaya atat na atat po sila mga kabosses na mag-file ng application para po maagaw yung pwesto. Kasi bakit po pwede? Ano ba yung mga mangyayari o ano ba yung role talaga ng ombudsman mga kabosses? Bakit kaya atat-atat itong si Boyeng Rimulya o gustong-gusto niya yung pagiging ombudsman mga kabosses? Ano ba yung trabaho talaga ng ombudsman ito? Alam naman po natin, ito pong ombudsman ay isa pong independent constitutional office ng Pilipinas, At ang pangunahing tungkulin po nito ay imbestigahan at usigin ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito pong gobyerno natin mga kabosses na pinaghihinalaang sangkot sa korupsyon, katiwalian o iba pang uri ng pag-abuso sa kapangyarihan. Ayan mga kabosses. Kayo, payag ba kayo na papalit si Rimulya bilang ombudsman ng bansang Pilipinas? Mga kabosses, kasi swak daw sa kanyang para sa kanya, marami daw siyang matutulong, Balikan natin yung background ni Boyeng Rimulya. Sa pagiging Department of Justice ba niya, meron ba siyang mga malalaking tao na imbestigahan mga kabosses? Meron ba siyang malalaking tao na inuusig, na nandyan po ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Ano ba yung mga isyong kinakarap na yun ni Boyeng Rimulya? Yung pagkakasangkot niya, sa pag-uusig o pagpapa-aresto po kay former President Rodrigo Roa Duterte doon po sa ICC, mga kabosses. Isa po yan, Isa po yan, mga kabosses, sa kanya pong ito nga pong nagawa sa pagiging Department of Justice niya, mga kabosses. So, sa tingin ba ninyo, mga kabosses, qualified siya sa pagiging ombudsman, na ang tanging trabaho ng ombudsman ay itong usigin nga, mga kabosses, imbestigahan ito pong mga opisyal ng pamahalaan na pinaghihinalaan pong sangkot sa korupsyon, katiwalian at iba pa pong uri ng pag-aabuso po sa kapangyarihan, mga kabosses. So sa tingin ba ninyo, sa tingin ho ba ninyo, mga kabosses, qualified si Boyeng Rimulya dito, mga kabosses, Kasi baka magiging exempted. Yun pong mga nasa administrasyon, mga kabarkada niya, mga kabosses, di ba? Delikado ito Delikado ito, mga kabosses. Mas baka kung anong interest pa niya dyan sa loob. Hindi naman sa minamalisya natin, mga kabosses. So bilang mamamayan, mga kabosses, nakikita natin wala pa siyang nauusig, Magaling lang po siya kung
doon po mga kaboses sa hindi po kaalyado ng administrasyon, no? Ito pong mga kalaban ng administrasyon. Magaling lang po sila magmaniobra, no mga kaboses. Nagsinungaling nga ito no? Si Rimulya. Meron ba bang kredibilidad ito mga kaboses? Noong una po, no mga kaboses, ano yung sinabi niya tungkol doon sa pag-aresto kay former President Duterte, mga kaboses? Nung first 1 year ata or first 2 years ng unit team, mga kaboses, hindi pa sila masyado hindi pa sila mga kaboses, hindi pa sila or kumbaga unite pa talaga, no? Wala pang alitan, mga kaboses, sa Marcos at Duterte. Doon sa interview po ng I think News 5 ata yun, no, sa programa nila Ed Lingaw, mga kaboses, sinabi niya po doon yung stand niya sa ICC. Ano po yung sinabi niya doon? Kapag may pumasok raw dito sa Pilipinas na taga ICC, mga kaboses, sisipain niya raw yun. Ibig sabihin, hindi po makakabasta-basta, no, makalipad, mga kaboses, hindi po makabasta-basta makapunta dito kasi unang-una raw po ay hindi na po daw jurisdiction nito pong Pilipinas, ng ICC, ito pong Pilipinas, mga kaboses. Kaya ipapadeport daw niya. Yan yung una niyang sinabi, mga kaboses. Pangalawahan niya pong ginawa, no? Pagkalipas po ng ilang taon, yung may alitan na po mga Duterte at Marcos. Anong ginawa niya sa pagiging DOJ niya ngayon, mga kaboses? Di ba? Kasama siya, mga kaboses, isa siya sa nag-allow na iparesto si former President Duterte sa ICC. Bakit? Kasi noon nakaalyado pa ninyo, ayaw nyo ipagalaw. Pero noong nagkaalitan kasi hindi kayo magkasundo, no, sa itong inyong mga ideya, kasi iba ang gusto na pagpapatakbo ng gobyerno ng mga Duterte at iba rin itong Romualdez Marcos, di ba, mga kaboses, no? Ano sa tingin ninyo kredibilidad itong Rimulya, mga kaboses? So balimbing, di ba? Nakikita natin at nakikita ng dalawang mata natin, mga kaboses. Huwag na po kayong pumikit, kasi kitang-kita na po yan mga kaboses, di ba? Sinabi niya, iba yung sinabi niya nung una, nung kaalyado pa sila, nung mga kaboses, may aberya na doon sa unit team. Pumanig naman siya doon sa di ba? Pumanig siya sa mga interes ng ilan, mga kaboses, ng mga nasa administrasyon ngayon, di ba? So baka imbis na magiging independent constitutional office, mga kaboses, baka po ang mangyari dyan, no, exempted po sa justice. Baka selective justice lang din po ito. Baka ang sinasabi niya po na may ambag siya, mga kaboses, ay yung pag-iimbestiga. Baka imbestigahan na naman niya yung mga kalaban nila sa politika ng mga Marcos, mga kaboses. Baka tulungan niya yung iba. Believe ako, mga kaboses, if ever may iimbestigahan niya yung GAA, just in case magiging siya, mga kaboses, magiging ombudsman siya, may iimbestigahan niya yun pong questionable budget ng 2025, 2023, 2024. Ito pong ayuda, mga kaboses, may iimbestigahan niya yun pong mga hiling ng mga taong bayan na may iimbestigahan kung saan napunta yung pagkalaki-laking mga pera ang winawaldas ng gobyernong ito, mga kaboses, no? Baka kasi doon lang din sa Duterte ito no? Mga pangunahing tungkulin ng ombudsman, mag-imbestiga ng mga reklamo laban sa mga kawani ng gobyerno mula sa pinakamababang empleyado hanggang sa mataas na opisyal, maliban sa Pangulo habang nasa pwesto. Hindi po niya saklaw ang Pangulo, mga kaboses, kasi wala pong may isasampang kaso sa isang presidente, mga kaboses, kapag nakaupo pa siya, maliban na lang po kung patawan po siya ng impeachment, no? May mga impeachment complaint, magkaroon siya ng impeachment case, which is allowed po yun, no, sa ating konstitusyon, mga kaboses. Pero mula sa mayor hanggang po sa mga congressman at pa mga posisyon, mga kaboses, ng gobyerno, ay saklaw po yan ng ombudsman na imbestigahan. Magrekomenda ng kaukulang aksyon tulad ng pagsuspinde, pagtanggal sa trabaho o pagsampa ng kaso noon po sa Sandigan Bayan. Magsampa ng kaso sa mga korte, yan po ang kanyang tungkulin, no, sa mga kasong kriminal at administratibo. Magmonitor ng paggamit ng pondo ng bayan at pagsunod ng mga opisyal sa batas
tumulong sa mga mamamayan na makuha ng hustisya kung sila biktima ng irresponsableng serbisyo publiko o pang-aabuso po ng mga opisyal, no? Mga halimbawa na kasong hinahawakan ng ombudsman, ang paglustay o maling paggamit po ng mga pondo ng bayan kagaya po ng pork barrel scam, no? Imbestigahan niyo sana yung mga AX, no? Mga kaboses, mga akap na pinopondo dyan sa mga kongresista. Panunuhol o pagtanggap ng suhol, bribery. Ang may naghaharap po ng kaso ngayon, yung Comelec, mga kaboses, may pinail po na kaso regarding po dito. Nepotismo, pagkakaluklok ng mga kabag-anak sa posisyon, mga kaboses, yan po ang iimbestigahan. Grave misconduct o gross neglect of duty, kawalang aksyon ng ahensya sa lehitimong hinaing ng mga mamamayan. Mga kaboses, kaya kahanya ito? Ha? Sa tingin nyo mga kaboses, karapat-dapat ba siyang maging ombudsman? Comment po kayo sa baba sa ating po comment section. Please subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa lahat po ng kaganapan ng ating po bayan. Updated po kayo sa mga nangyayari po sa ating lipunan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Comment na kayo ha kung sakaling sangayon kayo na maging ombudsman. Ito pong si Boyeng Rimulya, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins. Kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.